Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay Just Be Happy 81. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2886 hanggang 2890. Nagmamadaling tumakbo si Chen Xiao, at ginamit pa rin niya ang dalawang kamay at paa. Hindi niya pinangarap na sa pagkakataong ito, pinagmamasdan lang niya ang excitement, ngunit magdadala siya ng ganoong kalaking kapahamakan. Sa posisyon ni Yang Wanlin sa pamilya Yang, ang sinabi niya ay katumbas ng mga tagubilin ng pamilya Yang. Ang pamilya Chen ay ninakawan at hindi makakatakas. Kaya ang tanging paraan ay ang umuwi at magbenta ng mga ari-arian at lumabas ng bahay gaya ng sinabi ni Yang Wanlin. Salamat sa pagligtas mo ulit sa akin. Sinabi ni Wu Xin kay Aaron, na nakatingin kay Aaron na may komplikadong mga mata. Hanggang ngayon, alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Aaron. Sa hindi inaasahan, siya ang young master ng pamilyahan. Bagamat kilala ang young master bilang isang basura, naniniwala si Wu Xin na hindi siya ang uri ng basura na nababalita sa labas ng mundo, at ang dahilan kung bakit maaaring payagan siya ng pamilya Yang na pumunta sa Wuji Summit ay hindi maaaring dahil sa katangahan. Hindi ko sinasadyang makialam. Mahinahong sinabi ni Aaron na ito rin ang kanyang tunay na ideya. Kung hindi dahil kay Xi Jing, nasa stadium sila ngayon. Walang pakialam si Wu Xin kung bakit siya tinutulungan ng Aaron, ngunit tinutulungan niya ito, at dahil dito ay lalo pang nagustuhan ni Wu Xin ang Aaron. Salamat, Tita Xi, sabi ni Wu Xin kay Xi Jing. Matagal nang hindi magkakilala sina Xi Jing at Wu Xin, ngunit sa huling pag-uusap, malamang na alam niya kung anong uri ng tao si Wu Xin. Kung titingnan mo si Li Maomao sa paligid ni Wu Xin, na mukhang isang mananamba sa pera, sa pagkakataong ito, tiyak na may kinalaman ito sa kanya. It takes a long time to make friends. You are not so lucky every time. Nagbabala si Xi Jing. Alam ni Wu Xin kung ano ang tinutukoy ni Xi Jing. Dati, wala siyang pakialam kung anong klaseng tao si Maomao. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang sariling buhay at karapatang pumili. Ngunit pagkatapos ng insidente ngayon, alam ni Wu Xin na layuan niya si Li Maomao. Kung hindi, ang ganitong bagay ay mangyayari sa hinaharap. Li Maomao, simula ngayon, tapos na ang ating pagkakaibigan. Hindi ko na ituloy ang mga gawain ngayon, ngunit huwag mo akong kontakan sa hinaharap. Sabi ni Xi Jing. Si Li Maomao ay lihim na nag-igting ng kanyang mga ngipin at tumalikod upang umalis nang walang sinasabi. Siya ay isang taong may malakas na pagpapahalaga sa sarili at kababaan, kaya't susubukan niyang kumapit sa makapangyarihan. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng uri ng sikat na brand para pagtakpan ang kanyang kababaan. Malapit na. Pumasok na tayo. Magsisimula na ang laro. Pinaalalahanan ni Yang Wanlin si Aaron. Tumanggaw si Aaron at nanguna sa paglalakad patungo sa venue. Alam ni Wu Xin na hindi siya kwalipikadong pumasok, kaya sinabi niya kay Xi Jing, Tita Xi, uuwi muna ako. Umiling si Xi Jing at sinabing, dahil nandito na tayong lahat, tara na at tingnan natin. Anyway, walang mali. Natural na sumang-ayon si Wu Xin, tutal, curious din siya sa performance ng Aaron. Tungkol naman sa Aaron, medyo hindi siya makapagsalita. Mukhang gustong ay parehas siya ni Xi Jing kay Wu Xin. Bagamat hindi gaanong halata, mayroon siyang intensyon. Dahil dito, hindi naiintindihan ng Aaron. Ganun na ba siya kahirap humanap ng partner sa isip ni Xi Jing? Hindi siya nasa hustong gulang, kaya sabik na tulungan siya sa ganitong uri ng bagay. Sa loob ng venue, maraming miyembro ng pamilya ang nakaupo, at maraming tao ang lumilingon sa paligid na parang may hinahanap. Nang magkasamang pumasok sa stadium sina Aaron at Yang Wanlin,
Agad nilang naakit ang mga mata ng karamihan sa mga tao. Tingnan mo, paparating na si Yang Wanlin. Ang maliit na batang lalaki sa paligid niya ay hindi Aaron. Ito, isa pa itong maliit na bagay. Kaya ba niyang umakyat sa challenge arena? Mukhang tanga talaga ang pamilya Yang na hinayaan siyang dumalo sa Wuji Summit. Hindi ba iyon ang pagtawanan ng malalaki ngipin ng mga tao? Yung, natatakot akong malaglag ang malalaking ngipin ko. Si Yang Wanlin at ang pamilyang Yang ay talagang talented. Hayaan ang maliit na bagay na pumunta sa challenge arena ng Wuji Summit. Nakangiting sabi ni Wang Li. Si Yang Wanlin ay masyadong tamad na bigyang pansin si Wang Li. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng kanyang mga labi? Pagdating niya sa challenge arena, natural niyang pipigilan ang lalaking ito. By the way, may surpresa ngayon. Sana, kapatid, huwag kang masyadong malungkot. Nakita ni Wang Li na hindi pinansin ni Yang Wanlin ang kanyang sarili at sinabi sa kanyang sarili. Gumuhit si Yang Wanlin ng kakaibang arko mula sa sulok ng kanyang bibig. Alam niyang ginamit ng pamilya Wang ang kanilang sariling relasyon para baguhin ang listahan ng mga laban. Sa unang laban ng Aaron, lalaban sila sa pamilya Wang. Gayunpaman, nang malaman ito ng pamilya Yang, hindi nila ito pinigilan. Nais nilang pagbayaran ng pamilya Wang ang kanilang paghamak. Matapos mahanap ang kanilang sariling posisyon, maraming tao ang umupo, nakaharap sa nagtatanong at nanunuyan na mga mata mula sa lahat ng direksyon. Si Aaron ay nakapikit lamang. Han, maglalaro ka sa ikalimang laro, at ang kalaban mo ay ang pamilyang Wang. Malumanay na pinaalalahanan ni Yang Wanlin si Aaron. Dahil miyembro siya ng pamilya Wang, hindi siya dapat maging mahina. Sabi ng Aaron. Tumanggo si Yang Wanlin at nagsabi, nagpadala ang pamilya Wang ng 3 tao para lumaban sa pagkakataong ito. Ngayon, kinakaharap mo ang pinakamahina sa 3, ngunit hindi mo sila maaaring maliitin. Ngumiti si Han Sanchen. Medyo maingat pa rin ang pag-aayos ng pamilya Wang. Hindi sila nang ahas na magpadala ng direkta sa pinakamalakas na tao. Ito rin ang kanilang pag-aalala. Nakita ko, ang kompetisyon ay magsisimula sa lalong madaling panahon, ngunit ang unang 4 na laro ay maaari lamang ituring bilang isang labis para sa mga tao sa madla. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga taong nagpapakita ngayon ay pumupunta upang makita ang Aaron. Gusto nilang makita kung bakit maaaring maglaro ang Aaron para sa pamilyang Yang, at gusto nilang malaman kung ang pag-aayos ng pamilyang Yang ay batay sa malakas na lakas ng Aaron or just like what the outside world says, ang mga Yang people na ang baliw. Mabilis na lumipas ang 4 na laro. Sa ikalimang laro, ito ay Aaron's turn. Sa oras na ito, hindi lang kinakabahan si Wu Xin, kundi pinagpapawisan din. Alam niya na maraming tao ang minamaliit ang Aaron, kaya mas sabik siyang umasa na ang Aaron ay mananalo sa laro. Ngunit nang manguna ang kalaban ni Han 3,000, tila desperado si Wu Xin. Ang kabilang side ay isang matipunong lalaki na may taas na 2 metro. Ang matipunong lalaki ay nakatayo sa challenge arena na nakaakimbo ang kanyang mga kamay, na may malakas na momentum ng pagiging isang lalaki. Ngunit siya ay tiyak na mabibigo upang maakit ang atensyon. Mas maraming tao ang tumutuon pa rin sa Aaron. Bilang nag-iisang kalahok ng pamilya Yang sa Wuji Summit na ito, walang sino man ang hindi gustong malaman kung ano talaga ang gamot na ibinebenta ng Yang Family Gourd. At lahat ng uri ng haka-haka sa panahong ito ay sa wakas ay magbubunyag ng misteryo ngayon. Paano mapapahalagahan ng mga taong ito ang ibang mga bagay? Naipit ang mga kamay ni Wu Xin, at pinagpapawisan na siya. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa Aaron, ang lalaki sa challenge arena ay may ganap na kalamangan. Tita Shi, matatalo ba talaga siya ni Aaron? Nag-aalalang tanong ni Wu Xin. Nakita ni Shi Jing ang kamay ni Aaron, ngunit direktang itinulak pa atras ang gwardya ng pamilyang Han na si Yan Jun. Ngunit ang tunay na lakas ni Aaron ay kung ano, hindi siya malinaw. Sa oras na ito siya ay labis na nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban na ito ay tila maging masyadong malakas. Hindi ko alam, pero naniniwala ako sa anak ko. Sinabi ni Shi Jing na dahil si Aaron ay nagawang lumikha ng Feng Chen ng palihim, ito ay nagpapakita na siya ay isang maalalahanin at mahusay na kaalaman na tao. Kung walang tiyak na katiyakan, hindi niya dapat gawin ito ng walang dahilan. Don't worry, paper tigre lang yan. It's nothing to Aaron, sabi ni Yang Wanlin sa isang tabi.
Si Yang Wanlin ay mukhang nakaka-relax, ngunit sa katunayan siya ay labis na kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, sa Wuji Summit na ito, inilagay ng pamilya Yang ang lahat ng kanilang mga kayamanan sa Aaron. Kapag natalo ang Aaron sa unang laro, tiyak na magiging biro ni Yanjing ang pamilya Yang. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating ang Aaron sa Challenge Arena. Nang makita ng maskuladong lalaki sa entablado ang Aaron, hindi niya napigil ang matawa at sinabing, "Kuya, pinapayuhan ko na umuwi ka na. Bagay ka lang sa paglalaro ng putik sa bahay. Ito ay isang laro ng mundo ng mga may sapat na gulang. Ano ang gusto mong ibigay ay kamatayan." Ang Aaron ay nakatayo sa ilalim ng Challenge Arena. Kung ikukumpara sa maskuladong lalaki, mas maliit siya. Parang dwarf na nakatagpo ng higanti. Natatakot ako na walang mag-iisip na may pagkakataon siyang manalo sa kompetisyong ito. Gayunpaman, bahagyang tumalon ang Aaron sa oras na ito, sa layo na halos 3 metro, at direktang tumalon sa arena ng hamon. Suyuan. Nang manginig ang buong Challenge Arena, pati ang maskuladong katawan ng lalaki ay umindayog. Lying trough, nakakamangha ang kakayahan ng bata sa pagtalon. Talon sa iisang lugar, kaya kung abutin ang ganoong taas. Anong silbi ng pagtalon ng mataas? Tignan mo ang laki at kalamnan ng kalaban. Kaya ba niyang lumaban? Well, hindi naman ito high jump. Ang aksyon ng Aaron na tumalon sa Challenge Arena ay nagulat lamang ng ilang tao sa ilang sandali, at hindi nagtagal ay tumahimik ang mga iyon at hindi pa rin nagustuhan ang laro. Kung tutusin, sa mata, ang lakas ng pagitan ng mga mata ay masyadong malaki. Habang hindi pa tumawag ang referee para magsimula, "Bilisan mo ang pagbaba, o hindi ako maawa sa iyo." Sabi ng matipunong lalaki kay Aaron. Tahimik na ngumiti si Aaron. Ang lalaki ay puno ng laman at mukhang hindi duwag. Unfortunately, wala talaga siya sa paningin niya. Sa oras na ito, kahit ang referee ay hindi napigil ang tanungin si Aaron, "Sigurado ka bang gusto mo siyang labanan?" Bagamat may mga patakaran sa Kongreso na walang maaaring patayin, napakadali para sa kanya na gawing gulay ka. Malamang wala ng simpatiya ang referee sa Aaron kaya sinabi niya ito. Kung tutusin, sa paningin niya, bata lang si Aaron. "Tara na," sabi ng Aaron. Muscle tao biglang mukha ipakita mabangis, sinabi, "Hindi alam ang patay na bagay, dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita ngayon." Palihim na umiling ang referee at itinaas ang hininga sa kanyang puso. Hindi niya alam kung anong benepisyo ang nakuha niya sa pamilya Yang. Gusto niyang ipaglaban ang sarili niyang buhay. Kapag itinaas ng referee ang kanyang kanang kamay, ibig sabihin ay magsisimula na ang laro. Ngayon karamihan sa mga tao ay hindi maaaring makatulong ngunit punan ang eksena ng Aaron na bumagsak sa Challenge Arena. Ito lang ang naiisip nilang resulta. Lolo, hindi dumating si Yang Bin ngayon. Tinatayang alam niyang mawawalan siya ng mukha, kaya wala siyang mukha para magpakita. Nakangiting sabi ni Wang Li kay Wang Lingqi. Ang mukha ni Wang Lingqi ay marangal. Si Aaron at ang kanyang sariling mga tauhan sa arena ng hamon ay talagang nakikita ng mga tao ang panalo at talo na sitwasyon, ngunit palagi niyang nararamdaman na ang mga bagay ay hindi tama. Sa kanyang pangunawa kay Yang Bin, paano nga ba siya makakapagpadala ng basura sa entablado? "I'm afraid it's not that simple. Let's go on." Ang referee na nakataas ang kanang kamay, winawagayway ang kanyang kanang kamay, ay nagbigay ng utos, magsisimula na ang laro. Muscle man's feet in the Challenge Arena suddenly kick, obviously Mao Foot full strength, took the initiative to attack Aaron. Siguro ayaw niyang mag-aksaya ng oras, baka gusto niyang mas mabilis na turuan ang Aaron ng masakit na leksyon. Ang shock ng Challenge Arena ay nagulat din sa puso ng hindi mabilang na mga manunood. Paano makakayanan ng Aaron ang hakbang na ito? Mukhang malapit ng magdaos ng white ceremony ang pamilyahan. Kahit hindi ka mamatay, maaari ka lang manatili sa kama at maging gulay magpakailanman. Sinadya ni Wang ang ganitong paraan, ibig sabihin, gusto niyang maalis ang pamilya Yang sa paunang yugto. Akala niya ay magkakaroon ng anumang kabaligtaran. Ngayon parang baliw na talaga ang pamilya Yang. Nang napagpasyahan na ng lahat ang kinalabasan ng Aaron at nagsimulang magsalita tungkol dito, bigla na lang tumigil ang lahat ng mga talakayan sa buong venue. Bang! Tumalon ang matipunong lalaki palabas ng Challenge Arena at tinamaan ang audience. Hindi. Ang isa sa eksena ay hindi nakatitig sa malalaking mata,
hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Maraming mga tao ang nagsimulang kuskusin ang kanilang mga mata dahil sa pakiramdam nila na ang kanilang nakita ay isang tiyak na ilusyon. Paano niya masisipa sa challenge arena ng isang paa ang buong venue ay natahimik ng kahit 3 minuto? Hindi ba, hindi talaga ako nagkamali ng nabasa? Ito ba ang dahilan kung bakit isang tao lang ang inaayos ng pamilyang Yang, nervous Yang Wanlin, sa sandaling ito, ang kanyang mga pores ay bukas at ang kanyang dugo ay dumadaloy. Kinakabahan siya na nakakapagpahinga ng isip at sabay kumukulo ang dugo niya. Nag-isip siya ng maraming paraan para manalo si Aaron, ngunit hindi niya akalain na ang Aaron ay mananalo sa laro sa napakasamang paraan. Si Wu Jin ay naging tanga, lumalaki ang bibig, ang baba ay halos mahulog sa lupa, ang mga mata ay parang itim na ubas, nakatitig sa bilog at malaki. Tita Shi, ikaw ba? Nakikita mo ba? Pagkatapos lumunok, tinanong ni Wu Jin si Shi Jing. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!